Hi guys! Good morning! So, nakakabalik na nga ako dito sa bahay. And ito na nga yung aking travel ng 2 nights and 3 days in Fukuoka and Oita. So, nakita ko lang yung sales sa ng ticket ng Peach. So, before kasi nag-travel ako ng Taiwan. So, naging member ako ng Peach. So, may mga promo sila ganyan. So, sinend nila yun through email and ayun. So, ginrab ko lang tong chance na to and eksakto naman. Meron akong medyo mahaba-habang day off sa work. So, here is my travel. So, from Tokyo via Narita. So, nag-flight ako through Peach going to Fukuoka Airport. So, it takes almost 2 hours nung papunta. Yung pabalik naman is medyo lang siya. Mabilis lang. Parang 1 hour and 45 minutes lang yung pabalik. So, ito na nga. And yung itinerary ko is dapat ko masakyan itong train na to, which is the Limited Express Yufuin no Mori yung pangalan by JR Kyushu Railway. Ayun. Kasi nakita ko siya na if you like yung mga nature travel, kasi ngayon 'di ba summer dito sa Japan, so green, ang ganda ng pagka-green ng mga leaves ganun. So ito naman, sakto naman siya na parang vintage something na train siya. So, tingnan nyo na lang. And yan yung pinaka gusto ko talaga masakyan. So, I decided from Fukuoka, it takes only 2 stations via train going to Hakata Station. Then, from Hakata Station going to Yufuin. Yan yung sinakyan ko. So, sobrang ganda niya guys. Although, yung structure niya is vintage. Pero kapag nasakyan mo naman siya, I think sulit na. Kasi, yung view, basta yung iba yung feeling. And dyan pala sa loob niyan, meron siyang bilihan. So, while ini-enjoy mo yung view, pwede kang magkape-kape, ganyan. So, meron din silang parang slight snacks na binibenta dyan sa loob. So, may enjoy mo yung travel mo. Hindi ka bored. So, mga 2 hours din siya. So, ganun. So, kung gusto niyo yung mga ganung travel, as in talagang, kung mamamasyal kayo, hindi yung nagmamadali. Yung i-enjoy mo talaga yung ambience, yung dinadaanan. So, yan yung pinaka ko naman, yung goal ko naman that trip. So, kasi merong mga pumupunta doon from Hakata Station, nagra-ride sila nung parang Shinkansen, Limited Express din siya na bullet train. Pero, ang bilis nun Although, mas mura yung fare niya compare dito. Pero, alam mo yun, para ka lang nakasakay ng Shinkansen from Tokyo to ganun lang yung feeling. So, ito iba yung ambience niya kasi nga meron siyang cafe na pwede mong ma-enjoy. And iba din yung way niya. Kasi nung pabalik ako guys, from doon sa inistehan ko na hotel sa ba to? Nakalimutan ko yung pangalan. Yung sa 7 Hell of Beppu from Beppu Station. Ginamit ko na kasi yung train na yon. So, ganun lang yung feeling. Para ka lang nakasakay sa Shinkansen. Ganon. So, iba yung experience dito. So, makakabili ka din ng mga souvenirs. Kasi, lang to pala. Yung train na to, meron lang siyang 3
biyahe sa isang araw. So, kailangan bibili kayo ng ticket doon. Ang last trip niya is around 6. So, parang wala ka na makikita nun, diba? So, sakto naman, nung sinearch ko yung time schedule nung train na to, aabot siya kasi dumating ako doon mga around 12 ng tanghali. So, meron siyang, around 12:30 yata yun. So, meron siyang ano ba yun? Parang 1:45 yata. 1:45 yata yung alis nung train na to. So, ito yung nasa gitna na biyahe. So, natapat talaga na hindi na ganun kahaba yung i-wait kong time. And sabi ko, from Hakata station hanggang doon. So, medyo mahaba-haba yung biyahe niya. And pagdating ko ng Yufuen station, kasi yun yung last stop niya, pwede din kayo magstay doon para sa overnight nyo doon. So, famous din siya sa mga hot spring, yung place na yon. But ako naman kasi, ang talagang kinuha kong ticket, which is, from Fukuoka Station, Hakata Station going to Beppu Station. Kasi doon ako nakabook ng hotel. So, doon ko talaga balak mag-onsen. Kasi yun naman yung famous doon. So, hindi ko masyadong yung Yufuen na to, station. Hindi ko pa siya na-try kung ano yung onsen niya. But, hindi naman ako nagsisi kasi sobrang pagod ko nung that night na yon. Kasi mga dumating ako doon mga around I think mga around 8 na. So mahaba yung biyahe talaga, guys. And kinaumagahan nga I choose na mag-bus naman kasi etong bus na to hindi talaga ako magsisisi. Bumalik ako ng Yufuen station para naman doon sa Yufuen Floral village na very famous. So, yun. Sabi ko nga noong una, parang nagsisi ako na sana pala doon ako nagstay that night. But, nung makita ko yung dinaanan ng bus, na talaga namang ang ganda, as in, hindi siya nakakasawa. Nakita niyo yung, bundok na yun. Sobrang green. As in, parang parang gustong-gusto mong daanan. As in, never ka talagang magsasawang tingnan. Alam mo yung mga panahon na parang si Heidi, yung mga napapanood nating cartoons. Ganun yung area niya na yun. So, sobrang ganda. And ito naman pala yung village na nga. Yung Yufuen Village. And marami naman, guys, na hindi sila mahilig maglakad. So, but I choose from doon sa bus station, papunta dyan. It only takes 20 minutes to walk para marating mo yung village na yan. And marami naman siyang madadaanan na hindi bored. Maraming tinda-tinda and pwede din kayong, alam mo yung famous na Japanese na parang hinihila ng tao yung parang sasakyan. Yung gano'n. Meron din gano'n. You can, din doon, ride by yun. And, kaya lang, 10 minutes lang, 5,000 yen daw. So, sabi ko naman, i-explore ko na lang yung daanan papunta dito sa village. And, naman siya, summer naman ngayon. So, mainit nga lang, pero, dahil nga sa bundok naman siya, so, medyo may hangin naman siya. So, hindi naman ganun ka, and 20 minutes lang naman by foot. Pero merong mga, ibang, na ang option naman is mag-ride ng bus, which is only take 10 minutes lang. Parang half nung nilakad mo. So, ang station na bababaan mo is Takemoto Station nung bus. Ganun. Para tatawid na lang kayo and yun na yung village. Yung
talagang in-explore, gusto mo lang i-explore yung village, mag-take ng video, ganyan. So, ganun. And ito naman yung bus schedule. So, kung mag-i-stay kayo dyan, kung konti lang yung araw nyo, then babalik na kayo ng Fukuoka Airport, ganun. Meron din silang bus for Fukuoka Airport. And dadaanan din yung Hakata Station. So, pwede rin kayo dun sumakay. And after nga dun, nag-ride ulit ako ng bus, another, ganun din. Yung bus kanina na sobrang ganda ng view. Bumalik ako ng Beppo Station. After Beppo Station, nagbus lang ako and bumaba ako dun sa eto ng tapat na nung 7 Hills of Beppo. Yun naman yung pangatlong itinerary ko, nasa itinerary ko kasi nga hindi masyadong mahaba yung bakasyon natin and almost 1 day ko lang in-explore yan. So, ganun. Ito yung third na nasa itinerary ko. And yan, in-explore ko lang yung yung nakaka-amaze na 7 Hills of Beppo. Alam niyo guys, yung pakiramdam niyan na parang hindi ka makapaniwala na may ganyan. Alam mo yung parang, my God, para kang nasa gitna ng bunganga ng bulkan na may lava. Alam mo yun, tapos green na green yung paligid mo pero may ganyan na, alam mo yun, kumukulong lava, kumukulong tubig. Iba yung feeling and maano mo talaga siya na, alam mo yung amoy siya, sulfur. Ganon. So, talagang amazing yung experience na mapunta ka dyan. And, alam mo yun, yung may bilihan din dyan na niluluto yung egg na dyan sa kumukulong water na yan. So, talagang yung egg, maaamoy mo siya na amoy sulfur. Yung ganon. Feeling ko nga pag alis ko dyan, amoy sulfur na ako. Kasi naghalo na yung pawis. And yung singaw niyang na yan. Yung area na yan. And daming tao ngayon kasi nga, siya, summer. Although kahit summer, sabi nga nila, ng mga kawork ko nang sinabi ko na pupunta ako dyan, sabi nila, ay, ang init. Ba't naman ang init ng punta mo? Ganon. Pero, okay lang naman pala siya kahit mainit. Kesa naman maulan, 'di ba? So, maglakad ng maulan. And sakto naman guys, yung weather nung pumunta ako, mainit siya, na mahangin. And then, nung last day ko napabalik na ako ng Tokyo, doon na, cloudy na siya, gloomy na yung weather, hindi na maganda yung panahon. And lucky lang talaga doon sa time na yun. So, ayan. And may mga mabilihan din dyan ng snacks. Yung mga famous na mochi nila and egg and yung kanilang special na yuzu, ano ba yuzu sa atin? Para siyang sour para siyang calamansi juice. Yun, citrus. Yun, citrus juice. May mga mabibiling ganyan. And, ano pa ba? May mga din. And yung entrance pala dyan, nag-DIY trip nga. Dahil nga DIY trip lang to. So, hindi ako nag-avail nung package na, worth 2,000 yen. Para mapuntahan mo na yan lahat. So, bawat punta lang nung puntahan ko lang na ganyan. Kasi 7 siya. 500 yun. Pero kung gusto niyo makatipid, merong 2,000 lang lahat na yan mapupuntahan nyo. Yung na siya. Andun na lahat pati entrance. Yung ganun. So, ayun. Hindi ako doon nakatipid. Kasi hindi ko tansyado yung time ko kung mag-visit ko ba yung mga place na yan. And, nagulat ako, malalapit lang naman pala siya. So, pagbaba mo nung bus, andyan na yung isa, then lalakad ka lang konti, andyan na naman yung isa. Kasi yung isa yung parang may mga crocodile, and then yung isa naman is yung mga lava na
kumukulo, and yung isa naman is yung parang green, pero green siya, pero may kumukulong tubig, yung mga ganun. Basta 7 yun. So, ganun. And, nakaka-amaze din dyan yung singaw ng bulkan nga, kasi nga, ano siya, 'di ba? Kumukulo siya. Ginawa nila yung ganyan na parang tropical area. And meron silang tanim na banana. Tingnan nyo guys. Ang taba ng banana. So, ganun. Di ba amazing yung mga Japanese mo gano'n? Kinukulob nila yung singaw ng bulkan para lang makaproduce ng gano'n. And ito yung limited express train na parang Shinkansen siya going to Hakata Station naman. So, ito yung sinakyan ko nung papunta doon. Kaya na-experience ko kung gano'n siya kabilis. And hindi mo ma-enjoy masyado yung view. Ayan. So, ayan lang guys, ang aking trip. So, meron pang tayong part 2 para doon sa explore naman yung Fukuoka famous doon. So, ayan lang guys. Thank you for watching. Sana magka-idea kayo ng DIY trip nyo na gusto nyo yung ma-experience ba. Ganun. So, hindi ako masyadong magaling mag-vlog, mag-explain, but hopefully makatulong sa inyo para sa gusto nyong ma-experience. So, ayan guys, bye!